Ano? Kailangan natin ating puso at isipan sa nakikinig ng salita ng Diyos. Of course, hindi yung ating mga notebook pang cut-down. So natin mga Bible sa aklat na Matthew chapter 5 verse 7. Tuloy natin ang ating series sa The Beatitudes, Sermon on the Mount na ating Panginoon Jesu Kristo. Sa Matthew chapter 5 verse 7, Matthew 5 verse 7, ikunan ninyo. Ganito sabi, mapapalad ang mga makapagin sapagkat sila'y nahahabagan. Sa Ingles o sa King James Version, sabi, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And ang ating text, Matthew chapter 5, verse 7. Ang ating ginawang paksa o tema ay mercy in action. Mercy in action. Pag ating translate sa Tagalog, yun, ang awa. Okay ba sa inyo? Yung ganun sa alin. Action ng awa. Mercy. Okay? Ano yun? So, magkasimahan tayo. Alam nyo, sa ating mundo ngayon, actually tayo ay nabubuhay na kung papansinin mong mabuti na yung kahabagan ay para bang napaka-rare na lang. Ngayong habag was what? Becoming so rare. Bibihira mo nang mapansin, makita sa mga tao. Kasi nga, we are totally depraved. Maraming tao nagsasabi na hindi mo kayang defense, walang makakapag-depensa sa iyong sarili. Hindi ikaw lang. Ulitin ko yun. Walang ibang magtatanggol sa iyo, kundi ang sarili mo lang. Kasi ang ganong kaisipan, kung iyan ang tatanggapin nating kaisipan, o magiging practice ng ating buhay, yan ay pagiging makasarili. At hindi lang yan pagiging makasarili, yan ay pagiging judgmental. Pagiging makasarili ka, pagiging palakatol ka. Alam nyo, yan ang nakikita natin. Yan ang makikita natin kahit saan. We see it everywhere. Halimbawa, pag tumingin ka sa iyong social media, sa iyong Facebook account, sa iyong TikTok account, sa iyong Instagram na account, anong makikita mo? Anong mapapansin mo? Yung bawat isa inaatake ang bawat isa. Bawat isa nag-aatakihan. At nakakalungkot minsan pati mga Kristiyano, kapwa mananampalataya, nagbabangayan, nagbabanatan.
sa social media, sa online. Kumbaga parang pagka meron kang nakitang isang mali sa kapwa mo, ang gagawin ng tao, ang gagawin ng ilan, aatakihin. Isang flaw mo lang, babanatan ka na. Aatakihin ka na ng mga nakakakita ng post ko, ng mga nababasa nila, nakikita nila about sa iyo, about sa ibang tao. Hindi lang sa social media, kahit sa mga relasyon, sa relationships, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Kahit dahil nga, very rare na mayroong habag sa tao, gagawin nila pag nagkamali yung kanilang isa sa kanyang mahal sa buhay o sa kanyang mga kaibigan o sa kanyang mga kakilala, they cut them off. Sabihin, magsiset na sila kaagad ng boundary. Madali para sa kanila na i-cut off yung hindi lang sa social media, hindi lang sa online, kahit sa relationship and even sa ating society, sa ating syudad, mapapansin mo yan. Na ang hustisya madalas walang kahabatan. Parang kapag yung nasa lower level, pag tinatawang justice, hindi mo na kayang salihin, hindi ka na pwedeng magbigay ng habag. Maraming ganyan. Madalas nakikita mo yan sa ating paligid. At alam niyo ba na kahit sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, maraming tao, ang mga tao, hindi nila pinahahalagahan yung salitang iyan. Hindi nila pinahahalagahan ang pagiging maawain o pagiging mahabagin. Hindi nila yon pinahahalaga. Mabait lang sila, mapagmahal lang sila sa mga mabait sa kanila. Mabait, mapagmahal, tapat, makapagin lang sila sa ganun ding klase ng tao. Kasi pagka ganun, yung basis ng ating kindness, love, faith, pagiging faithful or loyal, yung pagiging merciful, kung ganun ang basis mo, nagiging conditional. Nagkakaroon ka na ng kondisyon sa iyong kapwa. Alam niyo ba na ang mga Pariseo at ang mga eskriba, alam natin na sa ating pag-aaral, na sila ay very, they love the law. No? Mahal nila ang kautusan, sinusunod nila ito, kaso matitigas ang kanilang mga puso. Nandun yung kanilang malasakit sa mga batas. Nandun yung kanilang, masasabi nating, pagpapahalaga nila sa batas, pagpapahalaga rin nila sa kanilang panlabas na anyo, sa kanilang external appearances. Kaso, mawala silang habag. Karamihan, walang habag. Kumbaga, mas gusto nga nila pinapataw yung punishment, yung consequences. Yun ang mas gusto nila kaysa magpataw o magbigay ng habag o magpatawad doon sa nagkasala sa kanila.
Pero dito sa ating pinag-aaralang text, ang ating Panginoong Jesucristo, itinama iyan. Itinama iyan ng ating Panginoong Jesus, yung maling kaisipan na yan. At dito tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus na ang kahabagan ay hindi lamang sa mga taong karapat-dapat. Hindi lamang sa taong karapat-dapat. Dahil ang tunay na kahabagan, ang ibig niya sabihin, ang tunay na kahabagan para sa atin ay unconditional. Walang hinihinging kapalit. Walang kondisyon ang tunay na kahabagan. At ang tunay na kahabagan na yan ay mula o galing yan sa binagong puso ng Diyos. Ganun ang puso na meron ng isang Kristiyano. Kapag nagpataw ka, nagbigay ka ng kahabagan ng pagpapatawad sa iyong kapwa, buong puso yon. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos. At kapag ka ipinamamalas mo, ipinakikita mo yan sa iyong kapwa, yan, diyan nakikita yung refleksyon ng Diyos mismo. Refleksyon yan ng karakter ng Diyos na siyang nagbigay sa ating lahat ng kahabagan. At nakikita natin yung kahabagan na yan araw-araw sa ating buhay. Araw-araw na nahahabag ang Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 5 verse 7 again, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Kaya ngayon, tanong natin sa ating sarili, paano ko ito? Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Paano ko ito maisa sa pamuhay? Paano ko ipapamuhay ang pagiging mahabagin sa aking kapwa? Una sa ating pag-aaral, the reality of mercy in the believer's life. Again, ating unang punto, the reality of mercy in the believer's life. Ang realidad ng kahabagan sa buhay ng mananampalataya. Blessed are the merciful. Yung salitang merciful o yung mercy, ang ibig sabihin niyan, showing compassion with action. Pagpapakita ng habag ng mayroong paggawa. Yan ang ibig sabihin ng mercy. Hindi lang siya basta, ay kawawa naman. Ay kawawa naman siya. Hindi siya pity lang. Parang awang-awa ka dahil nakita mo, uy, grabe yung kanyang kalagayan. Awang-awa ako. No, hindi yun ang kahulugan ng mercy. Ang kahulugan ng mercy, meron kang gagawin. You need to do something. At sabi ng salita ng Diyos sa Luke chapter 6, verse 36, tingnan sa ating mga Biblia, sa Luke chapter 6, verse 36, maging maawain kayo gaya ng inyong Ama na maawain. So meaning, yung ating mercy, yung ating kahabagan, ay galing yan sa Diyos. Kumbaga, sa mananampalataya, nagmi-mirror dapat sa atin yung mercy na ibinigay o kahabagan na ibinigay sa atin ng Diyos. At ang isa sa mga greatest example, mga dakilang halimbawa na makikita natin sa kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Paano ipinataw, ibinigay yung ng Panginoong Yesus yung kanyang kahabagan sa atin, sa mga tao,
nung siya ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito, paano? Pinakita niya yon sa pamamagitan ng pagpapagaling niya ng mga may sakit. Hindi lang siya basta, kawawa naman sila. Nilapitan niya, pinagaling niya sa kanilang karamdaman. Naparito rin siya, ang Panginoong Yesus, nagpatawad siya ng mga taong makasalanan. Ganun niya pinakita no kanyang kahabagan. Ang ating Panginoong Yesus din, dun sa mga taong ini-ignore o pinabaliwala sila ng mga pinalaya sa kanilang bayan o bansa, mga lumapit sa ating Panginoong Yesus, sila tinanggap ng Panginoon. Habag ang Panginoon sa kanila. Kumbaga, ni-reach out sila ng Panginoon. Na-extend. Parang sa atin, na-extend yung mercy ng Diyos. Ganyan nakabag ang Panginoon. At kahit sa dulo ng kanyang buhay, kahit doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita pa rin ng Panginoong Jesucristo yung kanyang kahabagan sa papanong paraan. Diba? Nang habang siya'y nakapako sa krus, nakabayubay, anong ginawa niya? Pinagdasal niya kahit yung kanyang mga kaaway. At yun siya, ganun kadakila, kahanga-hanga yung yung kahabagan ng Diyos. At sa pamamagitan ng Jesucristo, nakita iyon. Sa Luke chapter 23, verse 34, Luke 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they know not what they do. Listen to this. Alam mo yung verse na yan? Yung verse na yan, dito kasi na-fulfill yung sinabi ng Panginoong Jesus. Dito na-fulfill yung utos niya sa atin na mga Kristiyano. Ano yung command na yon? Matthew chapter 5 verse 44. Matthew chapter 5 verse 44. Ano sabi doon? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Ang fulfillment nung nabayubay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Wow. Ay sa mga halimbawa natin ang ibibigay. Alam natin yung kwento ng mabuting Samaritan. The Good Samaritan. At yun ay mababasa natin sa Luke chapter 10, verse 33 hanggang verse 37. Say natin. Luke chapter 10, verse 33 hanggang 37. Subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nakabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo panggastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. So may isang tao, yun ay isang Hudyo na nakahaldusay sa kalsada, pinugbog.
no? Nasa kalsada, walang malay. Pero kung titignan natin yung kwento dito, bago yung Samaritano, bago dumaan yung Samaritano, dumaan muna yung pari, di ba? Dumaan muna yung Levita. At alam natin na yung priests and Levites, sila yung mga tinaguriang respetadong mga guro ng relihiyon. Di ba? Pero, ang ginawa ng mga ito, nilagpasan lamang nila yung taong nakahandusay. Maybe sinasabi nila, nung nadaan sila, wow, naman. Wow, ay, kaya nga, may pagpupuli. Ganon ang, kumbaga, nilagpasan lang nila. Pero yung Samaritano, kita niya, habang siya nasa paglalakbay, kita niya, huminto siya, tapos tinulungan niya. Generally speaking, yung mga Hudyo at mga Samaritans, actually, galit yan sa isa't isa. May puot dyan. Pero itong Samaritano, kung makita niya yung kanyang kapwa, hindi mo na yun agad ang inisip niya. Uy, kaway ko yan. Hudyo yan. Paiyaan ko na lang yan. Hindi. Naawa siya, pero mayroon siyang ginawa. Bumaba siya, tapos pinakita niya, pinamalas niya ang habag. So, imbis na lagpasan niya yung tao na nakahandusay, pinakita niya yung kanyang pagmamahal. Pinakita niya yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Pinakita niya, pinamalas niya yung pagsasakripisyo para sa kapwa. Kita niya kasi laki ng may pangangailangan yung tao. Umawa siya, dali-dali siya, na tinulungan yung nangangailangan. Hindi lang yun, pati resources niya, ibinigay niya doon sa tao. May bayad ba? Wala. Sabi pa niya, kung may kailangan pa siya, sabihin mo lang, ibibigay ko. Kaya sa maraming kaparaanan, yung Samaritan doon, igaya ng ating Panginoong Kristo na nakapagbil sa atin. Yun yung tinatawag natin. Kaya nga yun ang ginawa nating text, ginawa nating theme. Yun ang sinasabi natin na action ng araw. Mercy in action. Again, mercy, showing compassion with action. Now, huwag mong iisipin na kapag nagpakita ka ng habag sa iyong kapwa o sa iyong kapatid, mahina. Huwag mong isipin. Hindi pagiging mahina ang nagpapakita ng kahabagan. Instead, listen to this, ang kahabagan, ang pagpapatawad sa kapwa, sa kapatid, yan ay tanda o marka ng pagiging malakas mo. Strength yan. Strength. Lakas. Ay kinibigay sa atin ng Diyos. Proverbs chapter 14. Tapos ng Psalm ay Proverbs chapter 14 verse 21. Sabi, Proverbs chapter 14 verse 21, ang kumakamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala. Ngunit ang mabait sa mga dukha ay, ang sabi, masaya, happy. Palit ka dun sa ating text, blessed. Ang blessed, equivalent niyan, happy, masaya. Proverbs chapter 14, verse 21. 14:21. Pagka sinabi sa King James Version, yung salitang ginamit doon sa salitang sa ating salin sa Tagalog na humakamak, ay sa King James Version ay despiseth.
So, ang ibig sabihin din ng kahulugan din ng despiser is belittle. Sa Tagalog ng belittle, ng maliit ka sa iyong kapwa. Pagka sinabi, iba pang salin o kasing kahulugan ng belittle ay degrade. Pagka minaliit mo yung kapwa. Kapag in-underestimate mo yung kapwa. Ano sabi ng salita ng Diyos? Nagkakasala ka. Kaya kapag nabuo sa iyong puso, nanatili sa iyong puso, yung pagkapuot, yung hatred, yung bitterness, nagkakasala ka eh. Anong binabagsakan mo na pagkakasala? Sa Proverbs din, chapter 14, dyan, no later, makita natin kung ano yun, no? Na yung paghamak, panliliit sa kapwa, ay kasalanan. Whereas, yung pagiging mabait sa mga nangangailangan ng doktor ang nagbibigay sa atin ng pagpapala mula sa ating Panginoon. So, paano natin i-apply ang salitang ito? Maging merciful. Na maging makabagsak. Ang una, pakita natin ito physically. Show physical mercy. Show physical mercy. So, ano yung sabihin ng pastor? Ito yung magpapakain ka, i-feed mo yung mga nagugutom. Feed the hungry. Paano mo ipapakita yung pag-feed sa mga nagugutom? Magbibigay ka ng pagkain sa mga mahihirap. Kaya nga sa ministry, pwede yung mag-conduct ka ng feeding program. Maraming nagugutom sa labas. Minsan, nagawa na natin yung ganun. Yung naisipan natin magluto ng diba? Lugaw, champurado, yung mga minatamis, di ba? Sopas, no? Naging ministry natin yun eh. Doon sa ganung klase ng pagtulong, pagbibigay, doon ay ipapakita natin ang habang and feed the hungry, bigyan niyan sabihin, tutulungan mo yung mga pamilya na nangangailangan ng kanilang basic needs. Yung kanilang, let's say, sa pambili ng gamot, usually, pag may sakit, pagka sila yung walang makain, sila ay walang masusuot, yung mga basic needs, dyan natin ay papakita yung mercy sa physical na aspeto. And then, bibisitahin yung mga may sakit. Hindi lang show physical mercy, pangalawa, show relational mercy. Show relational mercy. Ito na yung sinasabi natin. Ang mahapasir, mabilis siya magpatawad sa kanyang kapwa. Sabi nyo sa Ephesians, di ba, na huwag nang lubugan pa ang iyong galit ng araw. Huwag nang lubugan pa ng araw ang iyong galit. At meron ding sinabi sa Colossians chapter 3, verse 13. Colossians, tungkol sa pagiging mabilis na pagpapatawad sa kapwa. Colossians, mamaya mas ma-elaborate natin yan sa ating point 2. Colossians 3,
Verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Alam mo, ang puot, yung bitterness sa puso, hindi dapat yan nananatili sa isang Kristiyano. Again, walang lugar ang pagpapuot, yung pait sa puso, sa nararamdaman natin. Tayo Kristiyano. Kasi pag yan nanatili sa atin, magsakasayang tayo. Yun yung binanggit sa verse 8 and 9 eh. Colossians chapter 3, verse 8 and 9. Ano sabi doon? Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang inubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Diba? So, show physical mercy. Second, show relational mercy. At ang pangatlo, show spiritual mercy. So, paano natin na ipapakita yung mercies? Mercy na yan, spiritually. Pag-pray natin ang isa't isa. Naipapakita mo doon sa paraan ng pagdarasal. Pagdarasal mo na siya ay bigyan ng lakas araw-araw ng Diyos, gabayan ng Diyos araw-araw. Pinagpipray niyo ba si Pastor? Pinagpipray niyo ba ang kapwa ninyo Kristiyano? Ilan lang tayo? Baka hindi niyo pumabanggit sa prayer pagka tayo dumudulog personally o pagkakausap natin ng panahon. Pag-pray natin ang isa't isa. Paano paraan spiritually na ibabahagi ang mercy sa pagpapamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo? Hindi mo lang susuluhin yung spiritual salvation na natanggap mo mula sa Diyos. Ibahagi mo rin ito sa iba. Share the gospel. Share the gospel. Tapos ito, pagka mag-a-admonish ka, huwag kang gaya ng Pariseo at Skripa na magpapataw ka agad ng punishment. Nando ng habag. Admonish with mercy. Pag matigas talaga ulo, yan. Talagang dapat agok. Matigas talaga ulo, disiplinado ka. Pero pagka first time, second time, mong mag-a-admonish sa kapwa mo na nagkasala sa'yo, may mercy. Nandun yung kahabagan. Para bang nag-correct ka, ko-correct mo siya, o i-guide mo siya sa tamang dapat niyang lakaran. Ganun yung nag-admonish. Pagalitan mo. Pero huwag mong parusahan. Turuan mo. Turuan natin. I-guide natin. Hindi mo siya kailangan pahiyain. Hindi mo siya kailangan taktan. So ngayong natutunan natin ang maging mahabagin. Hello? Are you with me? Yes. Gusto natin maging mahabagin, tama? Kapag ikaw ay naging mahabagin, sabi ng salita ng Diyos, mapalad ka. Tapos ito yung maganda. Sa pangalawang puntos natin, mayroong reward. May gantimpala. Kaya ang pangalawa nating pag-aaral, the reward of mercy from God. The reward of mercy. Sabi ng salita ng Diyos sa ating key text, for they shall what? Obtain mercy. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo, natanggap natin ng mercy ng Diyos, hindi ibig sabihin yan. Yan ang magdadala sa atin sa kaligtasan. I'm sorry.
Sabihin, ang pagiging mahabagin, hindi iyan ang way para gawin natin. Pagiging mahabagin doesn't save us. Pagiging mahabagin, pinapakita lamang nito, i-reveal lamang nito na tayo sa Diyos. Na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Na tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Kumbaga, fruit siya, bunga siya. Ang pagiging mahabagin ay bunga ng pananampalatayang nagligtas sa atin. Ng Diyos, pinakita niya ang kanyang habag, first of all, sa atin. Kung natanggap natin yun, siyempre, yung mercy na yun, mag-flow yun. Mag-overflow yun. Ibabahagi niya yun sa iba. Tapos araw-araw, magbibigay ang Diyos ng kahabagan sa iyo at sa akin. Now, sabi nga kanina, bigyan natin ng diin yung pagpapatawad. At alam ninyo yung kasaysayan, kwento ng unforgiving servant. Yung lingkod na hindi nagpatawad. Sa Matthew 18, yun nga yung ating binasa kanina. Diba? Nakita natin yung ating scripture reading mula verses 21 hanggang verse 35. Yung servant, meron siyang malaking pagkakautang kanino? Dun sa hari. Magkano yung utang niya? 10,000 talents. 10,000 talento. Na ang katumbas nun ay several million of dollars. Ganun kalaki. Yung pagkakautang ng servant na yun. Pero dahil siya ay nagpasensya, nanghingi siya ng tawad, nabag sa kanya yung pari. Kaso, yung servant din na yun, nung makita niya yung kapwa niya servant, na mayroong maliit na utang sa kanya, siningil niya. Nung nagsabi na, patawarin mo ko, gagawa ko ng paraan, babayaran kita. Ano ginawa ng servant na yun? Unang servant na yun, hindi niya pinatawad. Kumpara sa laki ng utang niya doon sa hari, pero ito na may utang sa kanya, ang liit lang ng utang. Magkano yung utang? 100 denaryo. At yun ay Roman silver coin na ang katumbas nun ay 16 cents. At kung susumain mo yan ay isang araw na sahod ng isang manggagawa. Magkano ba minimum ngayon? 600 plus. So ganun lang kaliit yung utang ng kanyang kapwa servant. Anong ginawa niya? Pinakulong pa niya yung lala, no? Pinakulong pa niya yung kanyang kapwa servant. Kaso nakita yon ng iba pang mga servant. Anong ginawa nung di ba? Nagsumbong doon sa hari. Sinumbong siya. Kasi nalungkot nalungkot sila eh. Doon sa ginawa ng pinatawad ng hari. Ngayon, nung narinig ng hari, pinatawag ulit nung kanyang master, ng kanyang Panginoon, yung unang servant na yon. Anong ginawa ng hari? Kulong. Kasi, siya na binigyan ng kapatawaran. Hindi siya nagpatawad. Ayun, ito na. Nakatikim siya ngayon. Siya ang kinulong ng kanyang Panginoon. Kasi hindi siya nagpamalas ng kahabagan sa kanyang kapwa. Siya nang mas malaki pa ang utang sa hari.
Tapos yung may utang sa kanya, napakaliit lang. Hindi niya nakita. Papatawad. Ano lesson? Ano makita natin dito? Tayo kasi bilang ang mga anak ng Diyos, tayo na pinatawad ng ating Panginoong Heso Kristo, dapat matuto din tayong magpatawad. At yung pagpapatawad natin sa ating kapwa, sa nagkasala sa atin, paulit-ulit. I'm sorry. Yan ang salita ng Diyos. Magpapatawad ka paulit-ulit. Ano sabi ni Pedro sa verse 21 to 22 ng Matthew? Tingnan natin ulit yun. Lumapit si Pedro nagtanong siya Matthew 18, verse 21 to 22. Sabi, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makilang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Nag-suggest pa siya hanggang sa makapito ba? Ang sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung. Ito, 70 times 7. Sino magaling sa math? 490 yan Dami, no? 490. Oh, nandito na 490. So, ibig sabihin, yung pagpapatawad natin, wala yang limit. There's no limit. Kasi pagpapatawad ng Diyos, eternal eh. Walang hanggan na kapatawaran binigay sa atin ng Diyos. Hirap na. Hirap. Pero kung titingin ka kay Kristo, magagawa mo lang. Huwag mo lang isipin ito. Huwag natin isipin ng mercy. Para sa atin ng mercy. Hindi siya automatic. God's mercy is not automatic. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 6 verse 15. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawadin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Again, Matthew 6 verse 15. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawadin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, sa isang Kristiyano, hindi magandang tingnan. Na sa isang Kristiyano tayo, hindi magandang tingnan sa isang Kristiyano. Pakita sa isang Kristiyano na mayroon siyang mabigas na puso. Hindi tayo. Huwag din natin isipin na akalain na ang kahabagan ng Diyos. Ito ibig sabihin. Hindi magpapataw ng disiplina ng Diyos. Nakuha mo yun? Na ang kahabagan ng Diyos, hindi nito ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na ang kahabagan ng Diyos, hindi siya nagdidisiplina. Dalawang side yun. Huwag tayo tumingin lang sa isang side. Kasi parang unfair naman
No? Pagsipin nyo unfair. Yung unang side, syempre doon sa nagpatawad. At yung pagpapatawad na ipinataw mo sa iyong kapatid o sa iyong kapwa, yun ay pagpapatawad ng sincere. Sabihin, buong puso mo siyang pinatawad. Humingi man siya ng tawad sa iyo, well, that's good. Patawarin mo. Kung ayaw niyang humingi ng tawad sa iyo, kasi may nagkakaroon tayo ng kondisyon eh. Ay, hindi siya humingi ng tawad sa akin, kaya hindi ko siya patatawarin. Hindi siya lumalapit sa akin para mangingi ng sorry, kaya hindi ko siya patatawarin. Hindi ganun. Ganun ba ang Diyos? Nung pinatawad ka niya? Nung pinatawad niya tayo? Minsan, ikaw yung mag-uumpisa eh, na magbigay ng habag, ng pagpapatawad. Diba ganun ang ginawa ng Panginoon Jesus sa atin? Naparito siya, lumapit siya, hinanap kami. Siya ang unang nagbigay ng habag, ng pagmamahal para sa iyo. O sabi ko nga kanina, para hindi unfair, doon naman tayo sa nangingi ng tawad. Okay, nangingi siya ng tawad sa atin. Patawarin siya. Ngayon, kung yung nanghingi ng tawad na yon, hindi siya sincere, nagpipretend lang siya na, hindi ko na ulitin. Pero inulit pa, ano pa rin, parang walang pagbabago. Well, sa side na yon, aba, tandaan mo to. Hindi yun nalilimutan ng Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng isip at puso ng tao. Kung ikaw kaya niyang lokohin, ang Diyos hindi niya kayang lokohin. Kaya yung kapatid mo na yon, na nangingi ng sorry, pinatawad mo, okay, bigyan na yan sa Panginoon. Pero kung hindi siya sincere, hindi totoo yung kanyang panghingi ng tawad, lago siya sa Diyos. Nandun ang disiplina ng Diyos. Sa Hebrews chapter 12, verse 6, yun ang sabi. Hebrews chapter 12, verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at tinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Paano natin siya sa pamuhay? Salita na ito. For they shall obtain mercy, maging mapagpatawad, maging makapagling. Mag-rely tayo sa sinasabi sa atin na yan ng Diyos. Magdepende tayo sa salita na yan ng ating Panginoon Jesus. Magtiwala tayo. Pagtiwalaan natin yung mercy na yan may binibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Iparamdam natin. Tayo araw-araw nararanasan natin. Na dapat din, hindi ka na magising. Ngayon, hindi ka na magising. Pero dahil makapagin ng Diyos, nagising ka. Mercy yun ng Diyos. Nagising tayo. Yan ang sabi ng Lamentation, di ba? Chapter 3, verse 22 hanggang 23. Laging may bagong umaga ng katapatan sa atin ang Diyos. Kaya anuman yung ating kinahaharap, anuman ang ating circumstansya, ang Diyos, tandaan natin, yung mercy ng Diyos, hindi yan nagwawakas. God's mercy never ends. Walang wakas. Ang kanyang kahalang. Magtatapos ako sa isang quote. Sabi ni J.C. Ryle, pakinggan yung mabuti. Sabi niya, mercy is the special characteristics or characteristic of a child of God. Those who are truly in the kingdom of heaven
will show mercy to others. And in doing so, they shall receive mercy from God. It is not optional. It is the natural fruit of a heart renewed by grace. Amen. Ay, mag-nanalangin sa Diyos.